Sabi mga kababayan dito sa balita, good news, published by The Manila Times. Paul gives Sara highest rating among government executives. Si Sara po lumilipad, lalong lumipad mga kababayan, yung ratings ni Inday. Di ano niya Mr. Maravillas ang masasabi mo? Mamaya ko na sasabihin yung background po ng The Manila Times at saka yung yung survey firm mga kababayan na nagsagawa ng pag-aaral bago po bigla na lang po lumitaw. Di ano niya Mr. Maravillas ang diferensya? Mamaya, pag-usapan po natin. Click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga makatotohanang mga balita at para hindi po kayo malinlang. Lalo't very active na po yung mga Chinese sa kanila pong propaganda. Kailangan po ng mga Chinese na sympathetic po sa kanila ang uupo sa susunod na mga eleksyon 2025, 2028, kailangan ma-assure nila na sympathetic sa kanilang mga kausa. At for your information, dito po sa survey, bagsak si Amy Marcos. Lumabas po mga kababayan sa Magic 12 sa senatorial number 50 na lang si Super Ate. At si President Bongbong Marcos bumaba, pangalawa lang siya sa may pinakamataas, lagi man niya Mr. Maravillas na pangalawa. Pero dito po sa latest survey, medyo malayo-layo yung agwat ni Inday. Bumagsak yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagigits na ninyo yung strategy ng mga alums na nyo. But before we go, like and share na rin po ninyo ng ating YouTube channel. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng ating bagong Pilipinas. Ayos! And by the way pala mga kababayan, nag-publish ng survey, The Manila Times. Tiningnan ko sa ibang mga dyaryo, mga newspapers po, wala pa man. Siguro scoop ito ng Manila Times. O kung hindi, di man sinabi kasi kung sino yung nag-komisyon ng pa-survey. Baka yung Manila Times mismo yung nagpa-survey, nag-komisyon ng survey. And for your information, para alam na ninyo, ang The Manila Times mga kababayan, ang publisher nito, ang may-ari po, si Dante Ang. Dante Ang. Tunog Chinese, ang kanyang pangalan, ang kanyang apelyido. Dati po siyang publicist ni Maudigs. Dati pong publicist si Dante Ang, yung may-ari ng The Manila Times. Yung ngayon, yung CEO niya, yung chairman, yung kanyang anak na po, si Dante Kling Kling Ang, na nagtrabaho din mga kababayan noon sa panahon, nagtrabaho sa gobyerno sa panahon ni GMA, ni The Little Girl, na best friend po ni Inday. So nakikita na ninyo ang mga sabi nga, connecting the dots. So yun po yung background ng istorya nitong ating topic ngayon. So ito yung result ng pa-survey. Hindi natin alam kung sino nagpa-komisyon. Pero ang nag-publish po
The Manila Times na ang may-ari, publicist po ni Maudigs, si Dante Ang. So, sabi rito sa survey, Vice President Sara Duterte scored a 79% job performance rating. The highest, pinakang mataas po, among public, national government officials in a survey by Oculum Research and Analytics Philippines that was released kahapon lang po, mga kababayan. So, bagong survey firm. Nagsisipaglitawan na po ngayon yung mga survey. The first in history na napakalayo pa yung election, mga kababayan. Daming lumilitaw na mga pa-survey. So talagang magtataka ka. Di ba? Parang tama po yung sinasabi noon ni mga 2 weeks ago ni Jonathan Malaya na nangingialam na niya. Yung mga Chinese, the Chinese government ay may mga history niya ng pangingialam sa politika to influence the politics in other countries. It happened in Australia, it happened, mga kababayan, in Canada, in malamang lalo mga kababayan, mainit yung issue dito sa West Philippine Sea, di ba? But anyway, sabi rito sa survey ng Oculum Research and Analytics Philippines, in the firm's third quarter poll conducted from July 17 to 31, President Marcos Jr. had a 74% satisfaction rating. Mas lamang si Inday ng 5 puntos. At ang nakapagtataka, mga kababayan, si Super Ate nasa pang-15 na po. Sa mga kandidato sa pagka-senador, pang-15. Dati, naglalaro siya sa 4, tapos naging 5, naging pabagsak ng pabagsak, ngayon po pang-15. Nalata na ninyo ba? Malamang niya, Mr. Maravillas, ang target nito si Amy Marcos. Pati si Martin po. Malayo yung ratings ni Martin. Sabi rito, followed by Senate President Juan Miguel Zubiri at 61%. Speaker Ferdinand Martin Romualdez 55%. And Chief Justice Alexander Rismondo at 48%. Sabi rito, Oculum said, Duterte's rating indicates a positive public perception of her leadership and performance. Ayos na ayos daw yung performance ni Inday. Ito yung may mali siya na sinasabi dito sa balita. Sabi dito, in the dissatisfaction column. Dissatisfaction column. Ibig sabihin, doon sa mga nagsasabi na dissatisfied sila sa performance ng isang opisyal, basahin ko po sa inyo kung sino yung mga top. Gismondo had the highest rating, 17% ang dissatisfied sa kanya. Dissatisfied. Pangalawa, mga kababayan, ay madali. Yung sa dissatisfaction column daw, it is a combination of somewhat dissatisfied to extremely dissatisfied responses. Ang sumusunod po dito, si Martin Romualdez at 15%. So marami, mga kababayan, hinighlight talaga nila yung mga taong dissatisfied or extremely dissatisfied. Pangalawa, sa mga public official, si Martin Romualdez at 15%. Marcos Jr. may 12% na dissatisfied.
Zubiri 11%, and Duterte at 9%. Si Inday po, kulang lang yung mga dissatisfied sa kanya. Ayos na ayos ba ang pakalatag ng kwenta? Nakalata na kayo na propaganda po ito? Malamangan niya, Mr. Maravillas, yung theory mo. Totoong totoo. Malamang po. Sabi rito sa balita, Oculum Chief Political Analyst Dr. Dennis Coronacion attributed the high approval ratings of Marcos, Duterte, Zubiri, and Romualdez to the continued honeymoon period where they are not yet subjected to public and media scrutiny more than a year after their electoral victories. Maganda yung paka-analyze po. Hindi masyado halata. Di ba? To the unsuspecting eyes, talagang hindi mo sila mahalata na binibilog po yung ating isipan. Di ba? So sabi rito, Hismondo's 48% rating may be due to his being an appointed official, he said. Ocolom Chief Statistician Dr. Joseph Mercado said, the survey underscored the complexity of public sentiment toward leadership, performance, and decision-making by key figures in government. Positive sentiments are influenced niya by factors such as policy decisions, transparency, public communication, and political affiliations. The findings niya highlight the importance of recognizing the positive perceptions of the public in maintaining effective leadership to foster trust and engagement between the government and the people, sabi po ni Mercado. Plansado po. Ang ganda ng pakalatag. Pati ng analysis po. Convincing. Di ba? Hindi kayo makumbinsi pa? Convincing po yung statement. Ito na po. Oculum survey also included the 12 most likely leaders in 2025 senatorial race with ACT-CIS party list representative Erwin Tulfo topping the list. Top-notcher na po si Erwin Tulfo, number 1 ng senador. You see? Coronacion said Tulfo rode on the popularity of the Tulfo name as a political brand. His brother, Rafi Tulfo, won in a Senate seat in 2022. He has two relatives in the House of Representatives anya, his wife, ACT-CIS Representative Jocelyn Tulfo, and his nephew, Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. So sabi rito, in the survey niya, former Senate President Vicente Tito Soto III was in second place. Pangalawa si Tito Sen. And former President Rodrigo Duterte was in third place. Kita ninyo? Swak na swak pa. Ito pa. The other topics were Senators Pilar Juliana Pia Cayetano in fourth place, and Ronald Bato de la Rosa in fifth. Former Senator Ping Lacson, pang-anim. Pasig City Mayor Vico Soto, pang-pito. Willie Revillame, pang-walo. And Vice Presidential candidate Willie Ong, pang-siyam. Former Senator Marojas III, who ran for president in 2016, ranked outside the top 12, along with former Vice President Leni Robredo and former Senator Francis Kiko Pangilinan. Ito po ang kasindak-sindak, mga kababayan. May narinig na kayong pangalan ni Amy Marcos. Tinalo na ni Leni at ni Kiko sa ratings po si Amy Marcos. Hindi kayo nakalata. Sabi rito, the President's sister, Senator Maria Imelda Josefa Amy Marcos, is ranked 15th. What? Ibig sabihin, talo.
mga kababayan, kung ngayon yung eleksyon gagawin, hindi na mananalo, hindi papasok sa Magic 12 si Amy Marcos. Ano kayo, mga Marcos loyalist? Hindi pa kayo nakalata kung paano pinaglalaruan nila? Di ba? Talo pa, mga kababayan ni Lenlen at saka ni Kiko, mga kababayan, pati ni Willie Ong, saka ni Willie Revillame, mas mataas pa yung ratings. Ibig sabihin, mas iboboto si Willie Revillame, si Willie Ong, si Lenlen, tapos si Kiko, kaysa kay Amy Marcos. Naniwala na kayo sa sa aking analysis pa at sa possible agenda ng mga nasa likod ng serving ito? At nag-publish, mga kababayan, ito, the Manila Times. Ang Manila Times, pag-ari po ni Dante Ang, mga kababayan. Si Dante Ang, dating publicist ni Maudigs. At yung anak na si Kling Kling Ang, mga kababayan, nagtrabaho kay GMA. So sabi po rito, the poll had 1,200 respondents, 300 respondents each from Metro Manila, the rest of Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito po yung chief statistician ng para niyang singkit din, Mr. Maravillas. Si Dr. Mercado, Dr. Joseph Mercado, para niyang talagang ayun po ang sabi rito. Manila Times, boss is Duterte's PR guy. Si Dante Ang po, yan. At sabi pa rito, Manila Times Chairman Emeritus Dante Ang is a trusted friend and senior publicist of former President Gloria Macapagal Arroyo. So, boss Maudigs, tapos si little girl, naging publicist po itong si Dante Ang. Kahit yung kanyang anak, si Dante Kling Ang, sabi rito, basahin ko sa inyo. Research ko po kung ano yung koneksyon. Dante Kling Ang, the second, is a Filipino journalist, the chairman emeritus in honor of the Manila Times. From 1993 until 2003, Ang worked as a publicist for President Gloria Macapagal Arroyo. In December 2005, he was appointed chair of the Commission on Filipinos Overseas, staying in the post until June 30, 2010. In 2001, Ang bought the Manila Times from its previous owner, Mark Jimenez. He was appointed as chairman emeritus of the newspaper by President Rodrigo Duterte. On May 3, 2017, he was named Special Envoy for International Public Relations. So yun po, mga kababayan, yung background ng Manila Times. Kaya kung yung Manila Times po, mga kababayan, yung mag-amang Duterte at sympathetic po sa mga huwag na kayong magtaka kasi po Dante Ang okay po. Pero Mr. Maravillas, sino yung nag-komisyon ng pa-survey? Hindi man po binanggit. Silihensyo sila kung sino. Basta naglabas lang ng result ng survey. Di ba? Ngayon, mga kababayan, baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyong itry Neng sa Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties.
Okay po? Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.